Gaano na nga ba kayaman si Sir Gaybin sa pagbablog? Marami ang nagtatanong, paano niya nga ba narating ang tagumpay sa mundo ng vlogging? Pero bago po ang lahat, pwedeng makahingi ng subscribe, like, and share. Malaking tulong na po to sa content creator na gaya ko. Si Sir Gaybin o Gaybin Vlogs ay isang Filipino content creator na sumikat dahil sa kanyang mga nakakaaliw na videos tungkol sa daily life, travel, at lalo na ang kanyang pagiging car enthusiast. Simple lang ang simula niya, pero dahil sa kanyang sipag, tiyaga, at natural na pagiging masayahin, unti-unti siyang nakilala at minahal ng maraming manonood. Ang pinakaunang tanong, magkano nga ba ang kinikita ng isang vlogger tulad ni Sir Gaybin? Ang kita sa YouTube ay hindi simple. Nakadepende ito sa maraming factors tulad ng bilang ng views, watch time, at kung anong klase ng ads ang lumalabas sa videos niya. Let's break it down. Ang tinatawag na CPM o cost per mille, ibig sabihin, cost per 1,000 views, ay nag-iiba-iba. Sa Pilipinas, ang average CPM ay maaaring nasa pagitan ng $1 to $3 per 1,000 views. Pero tandaan, hindi lahat ng views ay monetized at hindi buong CPM ang napupunta sa creator. Kung titingnan natin ang channel ni Sir Gaybin, meron siyang milyon-milyong subscribers at ang kanyang mga video ay regular na umaabot ng daan-daang libo hanggang milyon-milyong views. Halimbawa, kung ang isang video ay umabot ng 1 million views at i-estimate natin na ang kanyang effective revenue per 1,000 views o RPM ay nasa $1, that's roughly $1,000 o 50,000 pesos para sa isang video pa lang. Isipin nyo na lang kung ilang videos ang ina-upload niya sa isang buwan. Pero hindi lang sa YouTube ads nanggagaling ang kita niya. Ang isang malaking bahagi ng income ng mga sikat na vlogger ay mula sa brand deals at sponsorships. Dahil sa kanyang impluensya, maraming kumpanya ang gustong makipag-partner sa kanya. Ito ay maaaring mula sa mga car-related products, lifestyle brands, at maging mga malalaking kumpanya. Ang bayad sa isang sponsored video o kahit isang simpleng mention lang ay maaaring umabot ng daan-daang libo depende sa kasunduan. Kung napapansin ninyo sa mga videos niya, may mga produktong pinopromote siya at iyan ay isang malaking source ng kanyang kita. Isa pa ay ang affiliate marketing. Dito, kumikita siya ng komisyon kapag may bumili ng produkto gamit ang kanyang unique link. Karaniwan itong ginagawa sa mga description box ng kanyang videos. Halimbawa, kapag nag-review siya ng isang gadget o car accessory, ilalagay niya ang link kung saan ito mabibili. Every purchase made through that link, may porsyento siyang nakukuha. Mukhang maliit na halaga sa umpisa, pero kapag pinagsama-sama, malaki rin ito. At huwag nating kalimutan ang merchandise. Maraming content creators ang naglalabas ng sarili nilang clothing line o produkto. Bagamat hindi ito ang pangunahing focus ni Sir Gaybin, isa rin itong potential na pagkukunan ng kita na posibleng pasukin niya sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng loyal na fanbase ay isang malaking advantage para dito. So, gaano na nga ba siya kayaman? Bagamat walang eksaktong numero na isinasa publiko, makikita natin ang bunga ng kanyang pinaghirapan sa kanyang lifestyle. Ang kanyang koleksyon ng mga sasakyan ay isa sa mga pinakamalaking patunay. Hindi biro ang presyo ng mga sports car at luxury vehicles na pagmamay-ari niya. Ang bawat sasakyan ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang maintenance pa lang ng mga ito ay malaki na ring gastos. Bukod sa mga sasakyan, makikita rin natin sa kanyang mga vlogs ang kanyang magandang bahay at ang kanyang mga travel adventures. Ang mga ito ay indicators ng isang financially stable na pamumuhay. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Palagi niyang pinapakita kung paano niya tinutulungan at sinusuportahan ang kanyang mga mahal sa buhay, na isa sa mga dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanya. Pero ang mas mahalagang tanong, paano niya ito narating? Hindi ito nangyari overnight. Sa likod ng bawat successful na video ay ang maraming oras ng pagpaplano, pag-shoot at pag-edit. Kailangan ng creativity para laging may bago at interesting na content. Kailangan ng consistency sa pag-upload para manatiling engaged ang audience. At higit sa lahat, kailangan ng authenticity. Ang pagiging totoo sa sarili at sa mga manonood ang isa sa mga susi kung bakit siya minahal ng marami. Ang kwento ni Sir Gaybin ay isang inspirasyon. Pinapakita niya na sa pamamagitan ng paggamit ng iyong passion at pagsisikap, posibleng maabot ang tagumpay. Hindi lang ito tungkol sa pera o kayamanan, kundi tungkol sa paggawa ng bagay na gusto mo at pagbabahagi nito sa iba.
Ang kanyang paglalakbay mula sa isang simpleng empleyado patungo sa isang sikat na vlogger ay patunay na walang imposible kung mayroon kang dedikasyon. Sa huli, ang tunay na yaman ni Sir Gavin ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera niya sa bangko o sa halaga ng kanyang mga sasakyan. Ang tunay niyang yaman ay ang suporta at pagmamahal ng milyon-milyong subscribers na sumusubaybay sa kanya, ang pagkakataong makapagbigay ng inspirasyon sa iba, at ang kalayaang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya kasama ang kanyang pamilya. Kaya kung nangangarap ka ring maging isang content creator, gawing inspirasyon ang kwento ni Sir Gavin. Magsimula ka sa kung anong meron ka, maging totoo sa iyong sarili, at huwag kang matakot na ibahagi ang iyong kwento. Sino ang nakakaalam? Baka ikaw na ang susunod na malaking pangalan sa mundo ng vlogging. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. See you on the next video.